Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Annalyn gagawin ang lahat mailigtas lamang si Zoe sa bingit ng kamatayan. Sa wakas nga nakauwi na at ligtas na nga si Annalyn, si Lynette. Si Zoe naman ngayon ang kanilang pinoproblema dahil nagimbal nga sila sa nalaman nila dito kay Zoe. Naaawa tuloy itong si Annalyn dahil nga itong si Zoe ay mag-isang nakikipaglaban kay kamatayan. Samantala ang kanyang Mami Moira ay doon nakikipaglaban din sa mga pulis dahil sa kasamaan nito. Hindi akalain din ni Moira na gusto niyang kunin ang buhay o patayin nga itong si Annalyn at si Lynette at yung mga kasamahan niya doon sa barko, pero hindi niya alam yung anak niya pala ay gawan din ng buhay kay kamatayan. Ayon dito kay Annalyn, walang-wala 'to sa nangyari sa amin, Zoe. Nakakaawa lang kasi nga marami kami doon na magkasama na maraming nag-aalala sa akin at kay Justin. Pero ikaw ay walang kamalay-malay ang nanay mong demonyo na ikaw pala ay kailangan din ng tulong. Dito ay pinangako nga ni Annalyn na gagawin niya ang lahat mailigtas lamang ang kanyang kapatid. Inaakala pa kasi ni Annalyn na kapatid niya nga itong si Zoe. Ganon din itong si Giselle at si Lynette ay naninalangin sila na sana nga ay makaligtas nga itong si Zoe dahil sa natamo nito sa aksidente. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila dahil sa nangyari nga kay Zoe. Dito ay napasa isip nga itong si Lynette at nasabi na si Zoe na ang magbabayad ng lahat ng kasalanan ni Moira. Hanggang ngayon nga ay gimbal na gimbal pa rin si Moira nang malaman niya nga ang sitwasyon ng pinakamamahal niya na anak. Pero imbes na maawa nga at magpakawa nga itong si Moira ay mas lalo pa siyang naggalit. At mas tumindi pa yung galit niya at determinasyon na mamatay nga itong si Lynette at si Annalyn. Sila na naman ang kanyang sinisi kasi nga kung hindi daw sa kanila ay sana hindi nag-aagaw buhay ang kanyang anak na si Zoe. Parang tanga-tanga lang itong si Moira dahil sa kagagawan niya kung kaya't yung anak niya ay nandun nga nag-agaw buhay. Dahil sa kasamaan niya kung kaya't si Zoe ang magbabayad ng kanyang kasalanan. Pero itong si Moira ayaw pa rin tanggapin ang kanyang pagkakamali at sinisisi na naman sila Lynette at si Annalyn na wala namang ginawang masama sa kanya pero galit na galit siya ng dahil na rin sa pride ni Moira at ayaw niya matanggap na mas pinili nga ni RG si Annalyn at si Lynette laban sa kanya. Dito ay matatahimik lamang siguro itong si Moira pag wala na siya sa mundong ibabaw at siguro kung wala na nga itong si Lynette at si Annalyn. Pero sigurado naman na hindi siya magiging masaya dahil sa kanyang nangyari. Samantala naman itong si Dr. RJ Tanyag ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari nga kay Zoe na wala siyang kaalam-alam na mayroon na palang nangyayaring hindi maganda dito kay Zoe. Samantala naman itong si Dr. Carlos Benitez ay gimbal na gimbal din nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang anak na si Zoe. Hindi niya akalain na hahantong sa ganon ang naging resulta ng kanilang pag-aaway. Akala nga ni Carlos ay siya yung dahilan kung bakit nadisgrasya nga o naaksidente itong si Zoe. Kaya naman sinisisi niya ang kanyang sarili at sinisisi siya sana nga daw ay hindi niya nalang kinumpronta itong si Dax kung nasaan nga itong si Moira. Pero nga sa isip nga ni Carlos kung hindi niya ginawa yon mapapahamak o napahamak na nga si Lynette at si Annalyn at hindi lang yon maraming buhay ang mawawala kung hindi niya as pinagsabihan or hindi niya pinilit si Dax na magsabi kung nasaan nga itong si Moira. Sana hindi pa nila nalaman na meron na palang nangyayaring hindi maganda at nandun nga si Moira sa barko na yon para nga pasabugin. Kaya hintayin na lang natin
natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari ngayon sa abot kamay na pangarap. Makakaligtas kaya itong si Zoe sa bingit ng kamatayan?